maliit na pinuno ng lambak. Ang pinuno ng lambak ay kasalukuyang nagkukubli sa labas. Maraming naghahanap ng iyong pagpapala para sa bagong taon. Hindi mo ba sila gustong tingnan? Kalkulado ko ang lokasyon ng aking walang puso at walang kwentang amang pumatol sa akin. 5 taon na ang nakalipas, hindi na naaalala ng pinuno ng lambak, kaya bakit kailangan mo pang hanapin ang walang pusong lalaking iyon? Siyempre, para mahuli siya, para maipaghiganti si inay. Maliit na pinuno ng lambak, siya nga ang maliit na pinuno ng lambak. Hinihiling namin na pagpalain mo kaming lahat ng magandang bagong taon ng kapayapaan at kaligayahan. Ate Xiaoyao, ibigay mo ito sa kanila at hayaang dalhin nila ito, makasisiguro na magiging malusog sila, makakapasa sa lahat ng pagsusulit, magiging maayos ang lahat at magkakaroon ng sunod-sunod na swerte. Masusunod? Hi Cheng, wow, nahanap ko na. Babalik na ako sa bayan. Aalis na ako sa lambak. Pupuntahan ko na ang walang kwentang ama. Naku po, nawawala ang aming maliit na dalaga. Bilisan mo at ipaalam sa pinuno ng lambak. Patagong bumaba sa bayan ang maliit na pinuno ng lambak. Ang babaeng ito, hindi niya alam kung gaano kapanganib sa labas ng lambak. Ipasa ang balita, siguraduhin na mahanap ang maliit na pinuno ng lambak. Isang grupo ng mga walang kwenta. 5 taon na, wala pa ring balita? Ha? Wala pa ring balita tungkol kay Ate Xiaoning? Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin noon, hindi sana mangyayari na ikaw at si Ate Xiaoning ay hindi na makakapagpaalam sa huli. Ang nangyari noon, mas mabuti kung huwag mo na itong banggitin. Patawad. Kasalanan ko ang lahat. Pero iyong sunog noong araw ay napakalaki talaga. Si Xiaoning at ang bata sa kanyang sinapupunan, siguro ay wala na. Imposible. Buhay man siya, kailangan ko siyang makita. Patay man siya ang kanyang bangkay, si Xiaoning ay buhay pa rin. Anong meron sa babaeng bobo na yun? 5 taon na siyang patay at hindi mo pa rin siya malimutan. Huwag ka nang magligpit. Lumabas ka muna. May iba pa akong gagawin. May nakuha akong balita. Lumabas na ang puno ng lambak ng hari ng gamot. Siya lang ang tanging tao sa mundo na makakapagligtas kay Tutu. Alam ko. Gagawan ko ng paraan upang makontak ang lambak ng hari ng gamot. Halika, tingnan natin ang kapalaran, tanggalin ang masasamang espiritu, at alisin ang pag-aalinlangan. Kapag hindi tumama, walang bayad. Master, pakitingnan po agad. Makakapromote po. Ba ako at magkaka-increase sahod ngayong taon? Ikaw, kamakailan ay hindi maganda ang takbo ng iyong mga gawain. Baka may makatunggali ka. Ang daan patungo sa promotion at increase, mahirap. Ha? Sabi ko na nga ba, kaya pala ako laging minamalas. May mga kaaway pala akong gumagawa ng masama. Master, mayroon po bang paraan para masolusyonan ito? Paraan? Mayroon. Ngunit, kailangan kong isakripisyo ang aking spiritual cultivation, kaya itong... Naiintindihan ko po. Naiintindihan ko. Magkano po ba? Sige na nga, may connection din ako sa iyo. Ito ang isang anting-anting. Ang presyo ay 288 PPO to ano. At ito namang bracelet na pangswerte. Ako mismo ang nagbasbas nito. Ang package price ay 688 PAP 688. Isusuot mo ito araw at gabi. Tiyak na makakatulong ito sa iyong career at lalayo ang mga makatunggali mo. Sige po. Salamat, Master. Maraming salamat po, Master. Sandali lang, ate. Iyan ay isang drawing lang.
At itong bracelet, isa lang itong ordinaryong bracelet. 9 piso, 99 lang sa pindudo. Wala naman yang mga epekto na sinasabi niya. Ha? Anong sabi mo? Sino tong batang ito? Huwag kang magsinungaling dito. Nanggugulo ka, hindi ba? Umalis ka na, umalis ka na. Ate, ibibigay ko sa'yo ang isang prosperity charm. Makakatulong iyan sa iyong promotion at increase at siguradong makakapasa ka sa lahat ng exam. Talaga ba? Hoy. Ano? Napromote ako at tumaas ang sweldo ko. Duplikado pa ang aking taunang bonus? Maliit na diwata. Sobrang galing mo talaga. Gusto ko rin. Bigyan mo rin ako ng isa. Huwag magmadali. Isa-isa lang. Aba, ikaw, kasamahan ka pala na nanggugulo, sadyang sinisira ang negosyo ko, masamang kompetisyon ito, hindi ba? Tingnan natin kung paano kita aayusin. Ang ganyang uri ng drawing mo, marami akong ginuhit sa bahay. Walang silbi, ginagamit lang yan para lokohin ang mga tanga na to. Bakit ko nasabi ang totoo? Aba, ikaw, na mapanlin lang na pare. Tingnan mo kung hindi ko ngayon. Guguluhin ang tindahan mo. Huwag mo akong saktan. Huwag. Aray. Ang pagbibigay ng biyaya ay para makapag-ipon ng merito, ngunit ikaw ay nanlilin lang. Ito ay nagpapababa ng karma. Sa totoo lang, tinutulungan din kita. Ikaw ba ang sikat na maliit na diwata na nagtitinda sa ilalim ng tulay? Nabalitaan ko, ang bagong dating na maliit na diwata sa ilalim ng tulay ay napakagaling. Tiyak na malalaman niya kung si Xiaoning at ang sanggol sa tiyan niya ay patay o buhay. Hindi ako nagpapanggap na maliit na diwata. Nakakakita lamang ako ng bahagi ng tadhana. Talaga? Kung gayon, tulungan mo akong maghula, buhay ba o patay, ang manugang ko at ang sanggol sa kanyang sinapupunan? Walang problema. Base sa nakikita sa orakulo, wala kayong senyales na magkakabalikan. Kung ganoon, totoo bang nawawala na ang apo ko? Sa tingin ko ay hindi. Ipinapakita ng orakulo na ang apo mo ay buhay pa at narito lang sa lungsod. Sandali, may mangyayaring masamang trahedya. Sa iyo ito. Ano ang pinagsasasabi mo? Paano mo magagawang sumpain ang aming pamilya? Lola, sa tingin ko isa lang siyang maliit na manloloko. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Hayaan mo na. Bakit pa natin kailangang makipagtalo sa isang bata? Teka muna, Lola. Hindi ako maaaring tumanggap ng walang katumbas ng pera mo. Ito, kunin mo. Ito ay isang anting-anting para sa kaligtasan. Makakatulong ito sa iyo na itaboy ang masamang espiritu. Makakatulong din ito sa iyo kung kinakailangan. Naharangan ang isang sakuna upang maging maayos ang lahat. Salamat sa iyo, Ineng. Ang tanga ko talaga, na maniwala pa ako sa sinabi ng isang bata. Lungsod ng Hay, bakit ang laki mo? Nasaan ba talaga ang bastos kong ama? Aray, munting Diyos, sa wakas nakita na rin kita. Lola, nalampasan mo na ang pagsubok ng buhay at kamatayan. Ang anting-anting na binigay ko sa'yo, gumana. Oo, maraming salamat, munting Diyos. Munting Diyos? Ang gabi na? Bakit hindi ka pa umuuwi? Umiupo ka lang dito mag-isa? Mag-isa po akong pumunta sa lungsod ng Hay para hanapin ang walang pusong bastos kong ama. Gusto ko siyang tanungin kung bakit kami iniwan ni Mami noon. Nakakaawa naman itong bata. Munting Diyos,
Sumama ka na sa akin pauwi. Tutulungan kitang hanapin ang bastos mong ama. Sa buong lungsod ng Hai, wala kaming hindi mahanap kami na pamilya Zhao, kahit sino pa. Lola, mabuti ka talagang tao. Sigurado, marami at marami kang pagpapala. Aba, ang walang hiya at walang kwentang lalaking iyon. Kahit isang mabait na bata, kaya niyang iwan. Dapat lang naparusahan siya ng langit. Dapat lang naparusahan siya ng langit. Parusahan. Sa totoo lang po, Lola, dahil sa lahat ng mabuting ginawa ninyo, dapat ay mahaba ang inyong buhay. Dapat ay napapalibutan kayo ng inyong mga anak at apo. At sila ay nagpapasaya sa inyo. Ngunit ngayon, ang inyong mukha ay nagpapakita na ang inyong relasyon sa pamilya ay malamig. Magkakahiwalay ang mga anak at apo. At masama ang inyong kapalaran. Lola, patuloy na humihina ang inyong kapalaran. Patunay po ito na kahit matagumpay ninyong naiwasan ang pagsubok ng buhay at kamatayan, kung hindi ninyo aayusin ang problema, sa pinakaugat nito, kayo at ang inyong pamilya sa pinakamagaan ay malulugi. At sa pinakamabigat ay mapapahamak ang buhay. Kung ganoon, munting Diyos, mayroon po bang paraan para masolusyonan ito? Inay, nakabalik na po kayo. Walang kamatayang matandang hukluban. Matigas talaga ang buhay mo. Hindi ka pa formal na pumapasok sa bahay ng pamilya Zhou. Huwag mo akong tawagin yan. Tita, saan niyo napulot itong batang ito? Siya ang aking munting swerte. Iniligtas niya ang buhay ko. Siya ang malaking tagapagligtas ng buong pamilya namin. Mula ngayon, dito na siya titira sa bahay natin. Kaya pala ikaw na munting bata ang sumira sa aking plano. Tita, ang mga batang ligaw sa labas ay mapagkunwari. Huwag kayong magpapaloko. Sa tingin ko, mas mabuting paalisin na lang siya. Liu Yuan, babalaan kita. Ito ang pamilya Zhou. Hanggat hindi pa ako namamatay, hindi ka pa pwedeng magdesisyon dito. Tita, nagkakamali po kayo sa akin. Hayaan na. Isang bata lang naman ito. Kung gusto ninyo siya, kaya pa rin siyang buhayin ng pamilya Zhou. Alingwang, dalhin ang batang ligaw na ito sa silid-tulugan at linisin ng maayos. Hinding-hindi ko hahayaang sirain ang batang ligaw na ito ang plano ko. Dapat akong humanap ng paraan para paalisin siya. Malapit nang bumagsak ang pamilya Zhou. Hindi dapat may anumang mangyari sa kritikal na panahong ito. Matandang babae, ang baho ng bibig mo. Una, hindi ako batang ligaw at hindi rin ako marumi. Sa halip may field ka sa katawan mo na hindi maganda. May kamalasan na nakapalibot sa iyo at ang baho. May utang ka pa bang dugo sa likod mo? Ano ang pinagsasabi mo? Anong masamang espiritu? Anong utang na dugo? Hindi ko maintindihan. Saan ka ba galing? Isang manggagansyo na nanggugoyo. Ma, huwag na nating hayaang manatili ang taong ito sa pamilyang Zhou. Lola, tingnan mo. Nag-aalala siya. Oo nga, bakit ka nag-aalala? Ako. Ma, ang pag-ampon mo ng bata, hindi ba dapat ay kumonsulta muna kayo kay Baiye? Anong kailangan ikonsulta? Hindi na kailangan ikonsulta. Ang munting engkanto ay inanyayahan ko upang tulungan ang pamilyang Zhou na malampasan ang pagsubok. Ang munting engkanto ay makapangyarihan sa lahat. Igalang ninyo siya lahat. Tara na, samahan ka ni Lola sa iyong pahingahan. Isang batang wala, pangkaranasan. Ganoon ba kalaki ang kakayahan niya? Ano man ang mangyari, hindi siya maaaring manatili. Magiging salot lang siya sa huli. Munting engkanto. Itong silid na ito, nagustuhan mo ba? Gustong gusto ko po. Salamat Lola, pero Fusin na lang ang itawag mo sa akin. Sige, sige, sige. Sige Fusin, magpahinga ka muna sandali. Magpapahanda na lang. Ako ng hapunan. Salamat po Lola.
Kung buhay pa sana ang batang iyon, siguro kasing edad na rin siya ni Fu Xin. Anak sa labas, bibigyan kita ng leksyon. Napakabuti ni Lola Joe sa akin. Kailangan ko talagang tulungan si Lola para malaman kung sino talaga ang nagnanakaw, ang kapalaran ng pamilya Joe. Kung tungkol naman sa lalaking basura, pagkatapos kong tulungan si Lola, saka ko na lang siya hahanapin. Kumuha ng lakas sa enerhiya, pag-isahin ang diwa. Nahanap ko na ang bagay sa loob. Ito ang nagnanakaw sa kapalaran ng pamilya Zhao. Ang malaking kapahamakan ng pamilya Zhao, dapat ay may kaugnayan din sa bagay na nasa loob. Pumasok tayo at tingnan. Pinapahiya mo ang nanay ko. Maya-maya, matatakot ka at iiyak. Oh, ano? Takot ka na, no? Simula pa lang yan. Hindi ka mabait. Hindi ito ang lugar na dapat mong puntahan. Alam ko na kung saan ka dapat pumunta. Bakit walang ingay? Baka natakot na siya at namatay. Ikaw. Bakit hindi ka umihis sa pantalon mo? Hehe. Ito ang alaga mo. Gusto mo ito. Kung ganoon, ibabalik ko na lang sa'yo. Huwag kang lumapit! Huwag kang lumapit! Anong nangyayari? Anong ginawa mo kay Tutu? Ibinalik ko lang sa kanya ang ahas na ito. Nakakainis ka talaga. Hindi mo ba alam na may congenital heart disease si Tutu? Tapos tinatakot mo pa siya ng ahas. Pinapatay mo siya. Binabalaan kita. Kapag may nangyaring masama kay Tutu, sisiguraduhin. Akong babayaran mo iyon. Pero sa tingin ko, hindi siya may sakit. Binabalot lang siya ng masamang aura. Anong pinagsasabi mo? Totoo ito. Kagabi nakita ko iyon sa pamamagitan ng aking chi. Ang pamilya Zhao ay may masamang bagay na ipinuwesto na siyang kumukuha ng swerte ng pamilya Zhao. Mabuti na lang madalas gumawa ng mabuti ang pamilya Zhao at nakaipon ng maraming magandang kapalaran. Kaya hindi ito humantong sa malaking kapahamakan. Pero kapag naubos na ang magandang kapalaran ng pamilya Zhao, masasaktan na ang mismong pamilya. Kung malala, baka mapanganib pa sa buhay. Kaya pala mahina ang katawan niya simula pagkabata. May kinalaman din ito. Mapanglinlang na salita. Bumabalaan kita. Ayaw na ayaw ni Baye sa inyong mga mapanlinlang na manghuhula kapag naglakas loob kang magsalita ng masama. Sa harap niya, sisiguraduhin niyang palalayasin ka. Hindi ako nagsisinungaling. Ang masamang bagay ay nasa kwartong iyon. Kalokohan. May sakit lang si Tutu. Anong masamang espiritu? Anong sumpa? Hindi ko maintindihan kung ano ang pinagsasabi mo. Kapag nagpatuloy ka sa walang kabuluhang pagsusumpa, maniwala ka't hindi, sisirain ko ang bibig mo. Ibinigay sa akin iyan ni Shiji. Aabsuhin lang yan. Ang kapalaran ng pamilya Zhao. Hinding-hindi sasaktan ng asawa ko, ang sarili niyang anak. Naniniwala ako sa sinabi ni Fu Xin. Ma, bata pa lang siya at hindi pa nahihiwalay sa gatas ng ina. Paanong maniniwala tayo sa mga kababalaghang sinasabi niya? Kung mayroon ba o wala, hindi ba't malalaman natin kapag pumasok tayo? Dito iyon. Yayawang, kunin mo ang susi at buksan ang pinto. Masusunod po, Ginang. Anong gagawin ko? Kung matuklasan nila ang laman sa loob, anong gagawin ko? Teka muna. Ma,
Mahigpit na ipinagbabawal ni Bai. Ang sinuman na pumasok sa kuwartong ito, pinaniwalaan mo ang mga salita ng babaeng ito. At basta na lang pumasok, magagalit si Bai kapag nalaman niya ito. Ito, Bilisan ninyo! Naalarma ang masamang espiritu sa loob. Talagang patuloy na sinisipsip ang kapalaran ng pamilya Zhou. Tigil. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na lumapit dito? Baye, dumating ka sa tamang oras. Sabi ng munting Diyos, Siya ay isang manggagancho na nagpapalabas. Hindi lang niya ginawang gaga si Mama, natakot pa niya si Tamuten at nawalan siya ng malay. Baye, kung hindi ka pa babalik, gigibain na niya itong bahay. Wow! Ang guwapo naman ng munting tiyo na ito. Bagay na bagay sila ni Mommy. Kung hindi ko mahanap ang ama kong manloloko, ayos na ring. Kunin siya at gawing asawa. Ani Mommy? Ang swerte nga ng guwapong tiyo ay talagang na-drain ng husto. Tiyo, hindi ba't marami kang aberya nitong nakaraan? Hindi rin maganda ang iyong kalusugan. Ang paghihiwalay sa asawa at mga anak ay dahil sa bagay na ito ang may kagagawan. Ang pamilya Zhou, ang pinakamayaman sa Hicheng, madaling alamin ang mga bagay na ito kung gugustuhin. Sasabihin ko sa'yo, kapag naubos ang swerte ng isang tao sa banayad na kaso, tulad ngayon maraming aberya, sa matinding kaso, ay maaari siya malagay sa panganib. Walang kabuluhan. Wala akong pakialam kung sino ka. Kung gusto mo pang manatili rito, mas mabuting tigilan mo na ang mga iyan. totoo ang sinasabi niya. Baye, maniwala ka na lang sa sinasabi ng munting Diyos. Talaga namang ikaw ay napakabobo. Sa tingin ko, mas mabuting paalisin na ang munting manggagancho na ito. Hindi maaari. Walang magulang si Fusin, napakabata pa niya. Kung paalisin ninyo siya, paano siya mabubuhay? Bukas ng umaga, ihatid siya sa Welfare Institute na pag-aari ng grupo. Bakit ang bilis? Biglang bumaba ng antas ng swerte, hindi maganda. Ikaw, naglakas loob ka. Talagang ang ganito. May gumamit ng puppet body substitution technique at ninakaw ang swerte ng pamilya Zhou dito. Si Mommy, si Uncle Zhao. Ito ba ang ama kong traidor? Ano ito? Hala, pabilis ng pabilis ang pagkuha nito ng iyong swerte. Mapapahamak ang buhay mo. Ibalik mo sa akin lahat ng swerte. Selyuhan. Ingat. Oh, Little Immortal. Ang lakas ng daw, ang karumihan ay mawawala, walang makapagtatago, mabilis, sundin ang utos, sirain. Daddy, sa wakas, natagpuan na kita. Ano man ang paraan na gamitin mo, alamin mo ang pinagmulan ng maruming bagay na iyon. Masyadong madilim noon. Kaya hindi ko nakita ng malinaw kung si Mommy ba talaga ang nasa larawan. Kailangan kong maghanap ng pagkakataong tingnan ulit ito. Daddy. Tito Zhao. Gising ka na? Kumusta ang pakiramdam mo? Gutom na ako. Kung gayon, tatawagin ko ang yaya para magdala ng pagkain. Gising na ang pasyente. Tawagin mo ang doktor. Wala namang malaking problema ang pasyente. Kailangan lang magpahinga. Tito Joe, ayos lang ako. Naubos lang ang kiko. Paano mo nalaman? Na may bagay sa likod niyan? Nakita ko eh. Pero Tito Zhao, huwag kang mag-alala. Naalis ko na ang sumpa ng Yanjen sa pamilya Zhao. Hindi na nito sisirain ang kapalaran ng pamilya Joe at hindi na magkakaroon ng mga sakuna. Sumpa ng Yanjen?
Oo, ang Yanjen ay isang ritual ni Luban. Hindi ito direktang nananakit ng tao, ngunit sinisira nito ang kapalaran ng bahay. Matapos kong sirain ang kahoy na manika, kanabasag na ang ritual. Ang gumawa ng ritual sa Pamilya Joe ay makararanas ng kabalintunaan. Kabalintunaan? Anong kabalintunaan? Kapag magaan lang, sinusundan ka ng malas. Kapag mabigat naman, magdurusa ka ng matinding sakit, mapuputulan ng kamay o paa. Ang pagdurusang dinanas ng pamilyang Zhao, doble ang balik niyan sa gumawa. Alam kong malakas ka. Pero sa susunod, kapag may ganitong delikadong sitwasyon, huwag ka nang haharang sa harap ng iba. Ingatan mo ang sarili mo, huwag ka nang masugatan. Naiintindihan mo ba? Opo. Lola. Fuxin, maliit na diwata, ayos ka lang ba? Narinig kong gising ka na? Kaya agad akong nagdala ng pagkain. Nagugutom ka na siguro? Lola, ayos na po ako. Buti naman at ayos ka na. Kung alam ko lang na ganito kadelikado, hindi ko hahayaang ikaw na isang bata ang magbukas ng pintuan na iyon. Lola, masasamang tao po ang gumagawa ng masama. Ako po ay nag-iipon ng mabuting karma. Iimbestigahan ko ito ng maigi kung sino talaga ang gustong manakit sa pamilyang Zhao. Baka ang sunog na nangyari ay konektado rin sa mastermind sa likod ng lahat ng ito. Kung mahuhuli natin ang mastermind, baka malaman natin ang kinaroroonan ni Xiaoning at ng bata. Halika, Fuxin. Susubuan ka ni Lola ng lugaw. Baye. Gising na si Tutu, pero hindi siya maganda ang kondisyon. Mukhang natakot siya, nagwawala at gusto kang makita. Hamp, kung gusto mong pumunta, pumunta ka. Hindi kailangan ng maraming tao rito kay Fuxin. Sapat na ako. Titingnan ko lang. Babalik din ako agad. Fuxin, hintayin mo ako. Ihahatid kita pa uwi. Guro, anong nangyayari? Ang pormasyon na nakatago sa bahay ng pamilya Zhao ay nasira. Mukhang nakakita ako ng kalaban sa pagkakataong ito. Ano? Bakit hindi man lang ako binigyan ni Liu Yuan ng balita tungkol sa napakalaking bagay na ito? Guro, mayroon pa bang paraan upang ayusin ito? Nasira ang pormasyon at ako ay nasaktan na. Kailangan kong mag-retreat para magsanay sa loob ng ilang panahon. Pero Guro, ang pamilya Zhao na ito ay malapit nang makipagtulungan sa pamilya Long ng Jingzhou. Kung babalik ang kapalaran ng pamilya Zhou, paano pa ako makikipag-agawan sa kapatid ko? May isang bagay sa kahon na ito na may matinding malas na enerhiya. Kung kailangan, maaari nitong kunin ang buhay niya. Maraming salamat, Guro. Ang mga gamot na kailangan mo para sa iyong pag-retreat at paggaling, ipapadala ko agad. Matandang hukluban, sa simula ay gusto ko lang sipsipin ang inyong kapalaran. Ngayon, ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Pumunta ka sa villa. May maganda akong bagay para sa iyo. Bakit mo pa ako pinapunta dito kung malaman ni Zhou Baye at ng matandang impakta lagot tayo? Anong kinatatakutan mo? Isa siyang hangal. Hanggang ngayon, akala niya siya ang kasiping mo noong gabing iyon dahil sa kalasingan. Nakakainis ka. Pero malaking pasasalamat din sa taktikang yan. Kaya tuluyang nasaktan si Xiaoning, ang bobong babaeng iyon. Xiaoning? Xiaoning. Si Je, nandyan pa siya. Anong kinatatakutan mo? Lasing na lasing siya. Ayaw mo bang palitan ang tangang babaeng iyon at maging binibini ng pamilya Zhao? Alam mo ba ang kalagayan ni Tutu? Mahina na ang kanyang katawan simula pagkabata. Naaawa rin ako. Nagpapanggap ka pa rin sa akin? Sabi ng batang babaeng iyon.
Ang kalagayan ni Tutu ay dahil sa ginawa mo. Paano nangyari yan? Si Tutu ay sarili kong laman. At dugo, paano ko siya sasaktan? Isa pa? Sinong batang babae? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala pa akong oras para sabihin. Hindi ko alam kung saan kinuha ng matandang impakta. Ang batang babae at sinasamba na parang Diyos. Siya ang sumira sa manikang kahoy na inilagay ko sa pamilya Zhao. Ah, ganun pala. Ano man ang pinagmulan ng batang ito? Hindi, siya dapat manatili. Tamang-tama, kailangan ng master ang pampalakas. Isang bata lang iyan. Hayaan mong ako ang magdisiplina sa kanya. Pero, kailan mo ako isasama ni Tutu? Palayo sa pamilya Zhao? Ayoko nang manatili ni. Isang araw sa nakakatakot na lugar na iyon. Nakalimutan mo na ba kung paano ako ay pinalayas ng pamilya Zhao? Hindi ko nakalimutan. Noong mga panahong iyon, sinisisi nila sa iyo ang pagka-comatose ni Zhao Baye dahil sa aksidente. Dahil sa aksidente, na naging dahilan para hindi kami magsama-sama bilang isang pamilya. Kasalanan nilang lahat. Pakawalan niyo ako. Walang anak na traidor, walang utang na loob ang pamilya Zhou. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng pamilya Zhou. Ang pinakamalaking pagsisisi ko sa aksidenteng iyon ay hindi ko siya direktang napatay. Mula noong araw na iyon, sumumpa ako na gagawin kong ang pamilya show ay gumuho at magkawatak-watak. At pagkatapos, ako na ang magiging bagong may-ari ng pamilya show. Sa ganitong paraan, kaming tatlo bilang isang pamilya ay makakapagsama-sama na. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung aalisin mo lang ang sagabal na iyang hampas lupang babae, may paraan ako para ang pamilya Joe ay hindi magkaroon ng kapayapaan. Sisiguraduhin kong ang batang iyan ay gugustuhing mamatay na lang kaysa mabuhay. Tito, tapos na akong mag-ayos. Maaari na ba tayong umuwi? Bakit ikaw? Sinisundo kita para umuwi. Halika na. Umuwi na tayo. Nasaan ako? Sa orphanage. Diyan ka dapat manatili. May gumagamit ng life force sucking technique dito? Walang kuwentang bastarda. Wala ka ng silbi sa pamilya Zhao. Tandaan mo ito. Hindi mag-aalaga ang pamilya Zhao ng isang ligaw na bata na walang pinagmulan. Siya? Bahala kang gawin ang gusto mo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kapag pumasok na rito, walang-wala ng pagkakataong makalabas pa. Master, may bago akong dalang pagkain para sa iyo. Itong batang ito, makinis at malambot ang balat. Tiyak na napakaganda ng swerte niya. Naayos na. Ang ligaw na batang iyon, hindi na muling magpapakita. Fuxin. Anong nangyayari? Hindi ba sinundo mo si Fuxin sa ospital? Nasaan siya? Liu Yuan, saan mo dinala si Fuxin? Sabi niya ayos na. Ang problema sa pamilya Zhou. Hahanapin na niya ang kanyang tunay na ama. Imposible. Mabuting bata si Fuxin. Kahit na umalis siya, magpapaalam pa rin siya sa amin. Kaya, iniwan mo lang siyang bata sa labas? Sabihin mo, saan mo siya itinapon? Baye, sinasaktan mo ako.
Bitawan mo ang nanay ko! Bitawan mo ang nanay ko! Zhao Baye, ang babaeng iyon ay isa, lamang bata na walang may gusto. Si Tutu ang iyong sariling dugo. Hindi siya dapat nasa pamilya Joe. Ang lahat ng nasa pamilya Joe ay akin. Dapat siyang mamatay sa labas at hindi na kailanman bumalik. Ano ang sinabi mo? Huwag na, Baye. Ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin si Fuxin. Agad ipaalam sa buong bayan, kailangang mahanap si Fuxin. Mas mabuti kung mag-darasal ka na si Fuxin ay ligtas. Zhao Baye, kung ikaw ay walang puso, huwag mo kaming sisihin kung kami ay walang kabutihan. Kahit mahanap mo siya, wala ring silbi. Siya, hindi na mabubuhay. Isang grupo ng mga walang kuwenta. Kung hindi nyo lilinisin ito ngayon, wala ni isa sa inyo ang kakain. Mga basura. Hindi nyo magawa ang maliit na bagay na ito. Tingnan lang natin kung hindi kita patayin sa bugbog. Anong nangyayari? Hay, sige. Siguradong ikaw na maliit. Na bata ang may kagagawan nito. Tingnan lang natin kung hindi kita. Turuan ang leksiyon ngayon. Aray ko. Aray ko. Lola Direktor, hindi pa naman bagong taon. Walang hungbao kahit lumuhod ka. Tingnan lang natin kung hindi kita. Disipilinahin ngayon ikaw na maliit na bata. Papatayin kita, ikaw na anak ng puta. Aray, 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 aray ko. Bastardo. Tingnan natin kung hindi kita babalatan ng buhay. Ngayong gabi magsasagawa ng ritual ang Daoshi. Walang sinuman sa inyo ang mabubuhay. Ayos. Ngumiti kayo. Makikita ninyo kung ano ang magiging kapalit niyan. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko ng nanay at tatay. Hindi ba't ulila kayong lahat? Hindi kami ulila. Karamihan sa amin ay dinakip lang dito. Gusto ko ng nanay at tatay. Masamang tao. Kakainin tayo ng masamang tao. Naiintindihan ko na. Dito, napakabigat ng malas. Pero dahil sa mga bata, na may malinis na yang energy, tinakpan nito ang malas. Mukhang nagtatago rito ang masamang Daoshi. Kung ganoon, ngayong gabi, ano ang gagawin niya sa atin? Huwag na kayong umiyak. Sumunod kayong lahat sa aking utos. May paraan ako para iligtas kayo. Ngayon na ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa bawat buwan, ito ang panahon na pinakamabigat ang negatibong enerhiya. Pinakaangkop ito para sa pagsasanay. Dashir, ito ang mga batang may malaking swerte na nakolekta ko. Malaki ang maitutulong nila sa iyong pagsasanay. Kapag nakuha ko na ang lahat ng swerte nila mamayang gabi, makakabawi na ako sa aking kakayahan. Pagkatapos, matutulungan kitang alisin ang iyong kapatid. Kung gayon, salamat muna, Dashir. Oras na. Hilahin sila palabas. Opo. Ganoon pala, ang swerte ng bawat tao ay nakatadhana. Kung hihigupin ito, kahit hindi mamatay, ang mga batang ito, mahihirapan silang magkaroon ng magandang katapusan. Sobrang sama talaga ng masasamang tao.
Ha? Nasaan sila? Nasaan na ang mga pasaway na batang iyon? Bakit sila nawala? Ay sus, Anong nangyayari? ang mga bata na inihanda para sa master, wala na, nawala. Bigla na lang silang naglaho. Paano nangyari yan? Imposibleng naglaho na lang ang mga tao nang walang dahilan. Aha, ikaw na namang munting bruha ang may kagagawan nito. Hindi ka pala basta-basta. Halos madali mo na ako. Tingnan lang natin kung paano kita reresbakan. 8 diwata, manguna kayo sa daan. Sundin ninyo siya. Mailalabas niya. Kayo nang ligtas. Dali. Hamp, walang sinuman ang makakaalis. Mr. Joe, nahanap namin sa CCTV. Si Miss Fuxin ay nasa West City, sa isang inabandona na orphanage. Pupunta na ako doon. Mga walang ngipin, maliit na bagay. Gusto mo pang sirain ang plano ko. Ipapadala ko kayo sa kabilang buhay. Diyos ng kulog at kidlat, mabilis na bumaba ang banal na kapangyarihan. Sumama sa akin upang lipulin ang kasamaan. Sa ngalan ni Taisang Laojun, ngayon na, sundin ang aking utos. Boom! Fuxin, huwag kang mapahamak ha. 5 kulog na sumpa. Marunong ka ng 5 kulog na sumpa? Sino ka ba talaga? Talaga namang minaliit ko ang babaeng iyon. Ang salot na ito, hindi talaga dapat hayaang mabuhay. Fuxin, Kainis? Mukhang wala nang ibang paraan kundi ang paalalahanin si Liu Yuan na simulan sa pamilya Zhou. Walang palitan sa pangalan, walang pagbabago sa apelyido. Ako lang ang taga Pilking Valley. Fuxin, Tito, ayos ka lang ba? Meron ka bang natamong sugat? wala akong sugat. Pero yung masamang monghe, naku, masama, nakakawala siya. Tito, ang masamang monghe na iyon, ang naglagay ng masamang espiritu sa pamilya Zhao. Mayroon siyang inutusan sa likod niya, na gustong saktan ang inyong pamilya Zhao. Alam ko. Iwanan mo sa akin ang mga susunod na mangyayari. Magpapadala ako ng mga tao para imbestigahan. Patawad, Fuxin. Ako ang hindi nagprotekta sa iyo ng maayos. Gusto mo pa bang sumama sa akin pabalik sa pamilya Zhou? Fuxin, gusto kitang ampunin. Hindi dahil sa galing mo, kundi dahil gusto ka namin ng lola. Kaya Tito, inaamin mo na gusto mo ako, tama ba? Oo, Sino ang nag-report nito? ako. Involved siya sa child trafficking, may matibay na ebidensya. Dalhin siya. Hindi ako. Tito, hindi maganda ang kalagayan ng asawa mo. Dali, pumunta na kayo sa ospital. Maliit na bata. Nagtatrabaho ngayon si Tito. Walang oras para makipaglaro sa'yo. Nanganak ng maaga ang asawa mo. Delikado ang bata sa sinapupunan niya. Mas mabuti kung isasama mo ako. Pulis Zhang. Pinapayuhan kitang pakinggan siya. Tumawag ka para malaman ang sitwasyon. Ano? Nanganak ng maaga. Saang ospital? Pupunta ako ngayon. Ang dalagitang, yon ay tagalawan ng hari ng medisina pala. Babalik pa ako. Maliit na lucky doll. Dahil nasa akin ka. Ang iba ay parang laro lang. Anong nangyayari?
Bakit biglang napaaga ang panganganak ni Lingling nang walang dahilan? Ginoo? Ginoo, siya. Pagkatapos niyang kausapin, ng ilang sandali si Madam. Sumakit. Sumakit ang tiyan ni Madam. Hindi. Wala akong ginawa. Nakikipag-usap lang ako kay Binibining. Long tungkol sa pakikipagtulungan sa pamilya Joe. Wala akong ginawa pang iba. Nagsisinungaling ka. May amoy ka ng motherwort. Yimukaw sa'yo. Wala itong epekto sa karaniwang tao. Ngunit kung inumin ito ng isang buntis, maaari itong magdulot ng pagkalaglag. Nagdala rin siya ng isang kahon ng handa niyang merienda. Siya na talaga yon. Opisyal Zhang, maniwala kayo sa akin. Ang asawa ninyo ay anak ng Long Corporation. Ang pamilya Joe ay nakikipag-usap sa Long Corporation para sa isang kooperasyon. Ang saktan siya ay wala sa aking mga interes. Dahil ayaw mong matuloy ang kooperasyon ng pamilya Joe at Long Corporation. Ikaw na sinungaling na babae. Kapag nagpatuloy ka sa pagsasalita ng kung ano-ano, bubunutin ko ang dila mo. Subukan mo. Nasaan ang pamilya? Ako. Nahihirapan manganak ngayon ng pasyente. Sino ang isasalba? Ang nanay o ang sanggol? Ano? Bakit ganoon katindi? Kapag may nangyaring masama sa asawa at anak ko, hindi kita palalampasin. Pati na rin ang buong pamilya Zhao. Ito ang pil na nagliligtas buhay. Ipainom mo ito sa iyong asawa, tiyak, na makakatulong ito sa kanya para manganak ng maayos. Ligtas ang ina at anak. Anong balak mong gawin? Baye, ang haliparot na ito ay gustong sirain ang pamilya Zhao. Ano ba sa tingin niya siya? Ang pinuno ng lambak ng hari ng medisina, pil na nagliligtas buhay pa. Nakakatawa talaga. Kapag nagkaroon ng problema, sino ang mananagot? Mas magaling ba ang gamot mo kaysa sa aming mga doktor? Sa madaling salita, maghanda kayo na. Isa lang ang maliligtas. Bilisan mo. Kapag nagtagal pa, huli na. Hinding-hindi dapat mabuhay ang babaeng iyon. Ang kooperasyon ng pamilya Zhao at pamilya Long ay hindi dapat matuloy. Maliit na buwisit. Ipapakita ko sa iyo kung paano magsinungaling ulit. Ipainom sa asawa ko. Pamilya, nababaliw ka ba? Ospital ito, dapat kang maniwala sa siyensiya, maniwala sa aming mga doktor. Hindi sa kung sino-sinong maliit na mangkukulam. Tumahimik ka. Hindi maliit na mangkukulam si Fuxin. Ginagarantiya ko sa ngalan ng buong pamilyang Zhao. Ipainom mo sa kaniya. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Isang grupo ng mga hangal at walang alam. Sabi ko ipainom mo sa kaniya. Ayos na. Ang kambal sa tiyan ng asawa mo. Lumakas na ang hininga. Huwag kang mag-alala. Tiyak na isisilang sila ng maayos. Ang magandang ale, magiging ligtas at maayos din. Hindi ko pa nasasabi kailanman na ang asawa ko ay nagdadalang tao ng kambal. Paano mo? Nanganak na. Normal na panganganak. Ligtas ang ina at ang sanggol. Batiin kita? Lalaki ba o babae? Batiin kita. Kambal sila. Maraming salamat sa maliit na Diyos na nagligtas sa buhay ng aking asawa at mga anak. Maliit na bagay lang. Hindi mo kailangang yumuko ng ganyan. Tumayo ka na. Mula ngayon, ang kooperasyon sa pagitan ng Long Group at pamilyang Zhao ay lahat binibigyan ng 30% bawas. Fuxin, talaga kang isang malaking swerte sa aming pamilya. Paano nangyari ito? Paano nangyari ito? Fuxin, ang munting Fuxin ni Lola. Lola, miss na miss ka ni Fuxin. Sobrang nag-alala si Lola. Nagdusa ka ba nitong 2 araw? Lumuhod ka. Bata pa si Fuxin. Ikaw na matanda. Paano mo siya nagawang ganituhin? Ma. Malamig sa labas. Papasukin muna natin siya sa loob. Isa pa, wala namang kasalanan ang bata. Paluhurin mo siya para matandaan niya ang leksiyon, para hindi niya makalimutan ang kanyang estado. Tungkol naman kay Tutu, kampihan ang kanyang nanay. Kung gusto niyang lumuhod, sumama siya. Gutom ka na siguro nitong 2 araw, ano? Ipinagluto kita ng isang mesa ng masasarap na pagkain. Hoy, ampon! Naglakas loob ka talagang bumalik? Kasalanan mo ang lahat.
Inagaw mo si lola ko at gusto mo ring agawin ang tatay ko. Siguradong sisipain kita palabas. Ma, nagdesisyon na ako na formal na ampunin si Fuxin bilang anak ng pamilyang Zhou. Mabuti. Gustong-gusto ko ang batang iyan, si Fuxin. Hay. Kung buhay pa ang anak ninyo ni Xiaoning, ganito na rin siguro ang edad niya. Fuxin, gusto mo ba na maging lola mo ako at maging tatay mo si Baye? Ang tagal ko nang bumaba ng bundok, pero hindi ko pa rin mahanap ang ama ko na manloloko at walang puso. Pero nakahanap naman ako ng isang gwapong tatay. Hindi lugi, hindi lugi. Yehey, may lola na si Fuxin at may gwapo ng tatay. Mabuti. Kung gayon, sa birthday party ko, ipapahayag ko sa lahat ng tao sa Haicheng ang magandang balitang ito. Sana si Fuxin ay talagang anak ni Baye at ni Xiaoning. Na lang. Bakit? Bakit? Si Tutu lang ang may dugo ng pamilyang Zhou. Masama ba si Tutu kumpara sa isang hamak na putik? Lintik na matandang babae. Kung wala kang awa, huwag mo akong sisihin kung maging masama rin ako. Tingnan ninyo, sino ang batang kasama ni CEO Zhou? Ang cute, parang isang masuwerteng manika. Baka anak niya iyan? Imposible. Ang asawa at anak ni CEO Joe ay namatay sa isang sunog 5 taon na ang nakakaraan. Wala na sila. Lola ay nandoon? Lola, ito ang Peach of Longevity na ginawa ko mismo. May kakayahan itong magpahaba ng buhay. Sana ang iyong swerte ay kasing lawak ng dagat at ang iyong buhay ay kasing tanda ng bundok. Maraming salamat sa aking munting Fuxin. Formal ko kayong ipakikilala sa lahat. Isa, ang bagong ampon ng pamilya Zhou. Ang aking masunuring apo. Kapag nakahanap ng mapalad na araw, formal siyang ilalagay sa talaan ng pamilya Zhou. Lola, ito ang regalo na inihanda namin ni Mama. Nais kong maging malusog ka at mabuhay ng matagal. Naantig ako. Ipatong mo na lang dyan. Ma, sanay makamit mo ang kumpletong kaligayahan at mahabang buhay. Mabuhay ng walang katapusan at patuloy na maging maligaya sa pamilya. Kakaiba? Bakit may masamang aura dito? Tutu, samahan mo si kapatid na Fuxin na maglaro. Huwag kayong magpapagalagala dahil maraming tao, ha? Oo. Tara na kapatid na Fuxin. Kailangan pa ni Lola na tanggapin ang pagbati ng lahat. Maglaro na kayo. Ang pulseras na ito ay espesyal na kinuha ni Tutu sa templo. Pinabasa namin ng dasal ng Master sa loob ng 81 araw. Tulungan ko po kayong isuot. Aray, Lola Zhao, ang manugang ninyong ito ay talagang masunurin. Nakakainggit talaga. Hindi. Ang laman yan ay siguradong hindi tama. Lola, wag. Maraming taong nakatingin. Huwag kang magulo. Huwag mong ipahiya ang pamilya Zhou. Ikaw, bakit ka pa nanunulak? Sinabi ko nang hindi ko ipaglalaban ang anumang bagay sa pamilya Zhou. Inagaw mo na ang tatay ko, pati na rin si Lola. Paano pa ang gusto mo? Hindi kita sinaktan. Tumayo ka. Tutu, Ito ba ang bagong inampon ng pamilya Zhao? Pagkapasok pa lang ay binubuli na ang batang Ginoo? Baka hindi natin alam kung gaano siya kaangas. Hindi ko ginawa. wag na kayong magsalita.
Ang batang ito ay lumaki sa lalawigan, walang nagturo sa kanya, kaya't medyo pasaway. Ngayon, nandito na siya sa pamilya Zhao. Si Lola mismo ang magtuturo. Siguradong lahat ng masasamang ugali niya ay mababago. Sabi ko na nga ba, isa palang ligaw na bata na walang nagturo. Aroy, mukhang mapalad siya, pero hindi pala siya tinuruan ng kanyang ina. Sa tingin ko, si Lola Joe ay nalilito na rin. Hinayaan niya lang ang ampon na bulihin ang tunay na batang Ginoo. Tumahimik kayong lahat. Si Fuxin ay hindi lang ang inampun kong anak, kundi isa ring biyaya sa pamilya Zhou. Lola, wag ninyo pong suotin ang pulseras na jade na ito. Sobrang bigat ng masamang enerhiya niyan. At makakaapekto iyan sa inyong kalusugan. Anong masamang enerhiya? Si Tutu mismo ang personal na naghanap at nagbigay niyan sa inyo. Siya ang inyong tunay na apo, paanong gugustuhin niya kayong saktan? Inagaw mo ang tatay ko at pati si Lola. Ngayon, pati ang pulseras na bigay ko kay Lola, questionin mo pa rin? Gusto mo bang sabihin na gusto kong patayin si Lola? Paanong sasaktan ng batang Ginoo ang sarili niyang lola? Hindi ko sinabi iyan. Fuxin? Si Tutu ay bata pa lang. Hindi niya naiintindihan ang mga bagay na iyan. Baka nagkamali ka lang sa nakita mo. Lola, hindi po ako nagkakamali. Hindi po talaga ninyo pwedeng isuot ang pulseras na jade na ito. Fuxin, pinipilit mo ba kaming patunayan ni Natutu ang aming kawalang sala sa pamamagitan ng pagpapakamatay? Tama na. Napakasimpleng bagay lang. Kailangan pa bang mag-iskandalo at maging dramatic? Mukha ba tayong... Nag-aalala lang din si Fuxin sa kalusugan ko. Dahil ayaw pong hubarin ni Lola ang pulseras, gagawa po ako ng paraan upang mapawi ang masamang enerhiya nito. Lola, ito po ang pildoras na pawi masamang enerhiya. Pagkatapos po ninyong inumin, ito hindi na po kayo magagambala ng masamang enerhiya. Mula ngayon, sina Fuxin at Tutu ay pareho, mga anak sila ng pamilya Zhou. Huwag mong sirain ang mga plano ni Mama. Huwag mo nang sirain ang mga plano ni Mama. Ano? Nakita na ni Mommy ang Haicheng. Patay na. Hindi ko pa nakikita ang masamang tatay. Hindi ako pwedeng basta nalanghilahin ni Mommy pabalik. Baye, wala pa bang balita mula sa Yaowang Valley? Ang katawan ni Tutu. Nagpadala na ako ng tao para makipag-ugnayan. Kaya lang, hindi pa bumabalik ang pinuno ng lambak. Kaya hindi namin sila maaabot agad-agad. Kung ganoon, anong gagawin natin? Kung talagang wala ng paraan, dadalhin ko si Tutu sa Yawang Valley, kahit pakapalit nito ang kalahati ng yaman ng pamilya Zhao. Daddy, si Mommy. Yawang Valley. Daddy, hinahanap niyo ba ang Yawang Valley? Alam ni Fuxin ang tungkol sa Yawang Valley, ah? Ako po ay galing sa Yawang Valley. Anong alam ng isang bata tungkol sa Yawang Valley? Humanap ng paraan para ipadala ang imbitasyon sa Yawang Valley. Sabihin mong nag-aanyaya ang pinuno ng pamilyang Zhou ng piging para sa pinuno ng Yawang Valley na lumabas. Masusunod. Pupunta si Mommy sa pamilyang Zhao.
Mabuti pang huwag ko na lang sabihin, kapag nahuli ako ni Mami, tiyak na mapapalo ako ng husto. Hindi pa kumain si Lola? Sabi ni Lola ay wala siyang ganang kumain. Masama ang pakiramdam, kaya't nagpahinga muna siya. Pupuntahan ko siya. Baye, nakapahinga na si inay. Huwag na nating abalahin pa siya, hindi ba? Mabuti na rin. Ang matandang babaeng iyan. Sa pagkakataong ito, wala nang makapagliligtas sa iyo. Limang taon na. Simula nang magkaroon ng sunog 5 taon na ang nakalipas. Hindi na kami nakabalik sa ancestral home. 5 taon na. Dapat na nating kalimutan iyan. Dinala ko si Fuxin pabalik ngayon para lang sa kanya na formal na magbigay galang sa mga ninuno at makasali sa family tree. Mula ngayon, si Fuxin ay magiging isang tunay na lehitimong miyembro ng pamilyang Zhou. Ito ba ang asawa ni Daddy na namatay? Nakakagulat. Bakit tila nakikita ko na hindi siya patay? Ang Daddy, dapat buhay pa ang asawa mo. Totoo ba ang sinasabi mo? Alam kong buhay pa si Xiaoning. Buhay pa siya? Tama. Nakita ko na walang may-ari ang tabletang iyon. Ibig sabihin, dapat buhay pa ang may-ari ng tablet. Kung buhay pa siya, 5 taon na, bakit hindi siya bumalik? Siguro. Galit pa rin siya sa akin dahil sa pagkakamali ko noon. Iyon lang ang nakita ko. Hindi ko na alam kung higit pa dyan. Huwag kang malungkot, Daddy. Siguro, magkikita pa kayo muli. Sige na. Dinala kita rito ngayon para sambahin ang mga ninuno at ilista ang pangalan mo sa talaan ng pamilya. Baye, anak mo rin si Tutu. Magiging 6 na taong gulang na siya pagkatapos ng bagong taon. Ang pangalan niya, dapat na ring ilista sa talaan ng pamilya, hindi ba? Hindi maaari. Mas gugustuhin mo pang ipasok sa talaan ng angkan ang batang ito na walang pinanggalingan kaysa ang tunay na dugo ng pamilya Zhou. Gusto mo bang mawalan ng tagapagmana ang pamilya Zhou? Boye, si Tutu ang iyong tanging anak. Nararapat lamang na siya ang tagapagmana ng pamilya Zhou. Noon, nalasing ako at nakagawa ako ng pagkakamali. Maaari kong panagutan. Kayo ni Tutu, at hayaan kayong tamasahin ang lahat ng meron ang pamilya Zhou. Ngunit ang kasal at ang pagiging tagapagmana, lahat ng ito ay para kay Xiaoning. Patay na ang babaeng iyon. Sinunog na silang lahat ng malaking sunog 5 taon na ang nakakaraan. Imposibleng makabalik pa sila. Magising ka na sa katotohanan. Tumahimik ka. Si Xiaoning, hindi pa siya patay. Buhay pa siya, Liu Yuan. Sinasabi ko sa iyo, tandaan mo, maaari kong ibigay sa iyo ang lahat. Ngunit ang posisyon ng ginang ng pamilya Zhou ay kay Xiaoning. Huwag kang mag-ambisyon ng mga bagay na hindi mo pag-aari. Boye, nagmamakaawa ako sa iyo. Payagan mo si Tutu na makasali sa talaan ng angkan. Hayaang makilala niya ang kanyang mga ninuno. Ang gusto lang ni Tutu ay ang makilala ang kanyang mga ninuno. Ang lahat ng meron ang pamilya Zhou, hindi niya ito pag-aawayan kay Fuxin. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ginang, lahat ng pagkakamali ay akin. Ang bata ay walang kasalanan. Si Tutu ay pinalaki mo rin. Siya ang tanging anak ni Boye. Talaga bang matitiis mong makita siyang tinatawag na anak sa labas? Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Pakisuyo. Pakisuyo, ginang. Huwag mo nang isipin. Maliban na lang kung mamatay ako. Lola, Ma, Lola, gumising ka na. Gumising ka na, bilisan mo. Paanong nangyari ito? Si Lola ay malinaw na. Uminom ng aking pill na pampawala ng masamang enerhiya. Bakit mayroon pa rin ganito kabigat na masamang enerhiya sa kanyang katawan? Lola, dadalhin kita sa aking mommy. Ang mommy ko ay napakahusay. Tiyak na maliligtas ka niya. Ma, Fuxin?
Ikaw na walang kuwentang taong nagdadala ng kamalasan. Simula nang dumating ka sa pamilya Zhao, ang aming pamilya ay hindi na tumigil sa pagkakaroon ng kalamidad. Hindi na kami nakatikim ng kapayapaan. Isa kang salot. Baiye, narinig ng nakatatandang kapatid na lalaki na nagkasakit ang matanda. Kaya espesyal siyang nag-imbita ng isang banal na manggagamot mula sa Jingzhou. Hayaang tingnan niya ang matanda. Baka, may pag-asa pa. Pero, Sa oras na ito na, hindi na maaaring ipagpaliban ang sakit ng matanda. Ang mahalaga ay ang gisingin siya, hindi ba? Hay, paparatingin ko na agad si Shijie upang imbitahin ang banal na manggagamot. Pagdating ni Shijie, siya mismo ang maghahatid sa inyo. Sa oras na yon, ang buong pamilya Zhao ay magiging sa amin na. Ikaw, Daddy, masamang tao siya. Huwag mo silang paniwalaan. Ikaw pala ang ampon na anak sa labas ng matanda? Wala talagang pinag-aralan. Kilala kita. Ikaw ang masamang tao. Sa welfare home noong gabing iyon, huwag kayong lalapit kay Lola. Munting bata. Kung maantala ang paggamot, kaya mo bang panagutan? Daddy, sa iyon. kuya, matagal na tayong hindi nakita. Kahanga-hanga at naaalala mo paano may kuya ka. Maaaring hindi kayo tapat, ngunit hindi kami maaaring maging walang utang na loob. Master, sige pumasok na. Ang matandang ginang ay sinaktan ng matinding galit at nawala ang 3 kaluluwa niya. Mayroon akong gamot na magpapabalik sa kanyang mga kaluluwa sa katawan. Daddy, huwag mo silang paniwalaan. Tumahimik ka. Baiye, sa tingin ko itong pesteng batang ito ay isang salot. Siya ang dahilan kaya ang aming pamilya ay hindi mapayapa. Baaye, ang pagkupkop ng salot na tulad nito sa bahay ay lalo lang magpapahinasa kapalaran ng pamilya para sa kapayapaan ng Zhou family at para rin kay nanay. Ibigay mo na itong munting bata sa master para asikasuhin. Foxine, ikinalulungkot ko ang nangyayari sa iyo. Si Foxine ay aking ampon na anak. Hindi ko siya ibibigay kaninuman. Zhou Baiye, maganda ang intensyon ko na magdala ng master dito para gamutin ang matanda, para maalis ang ugat ng kasamaan. Ganyan mo ba ako pagdudahan? Kung hindi ninyo kayang gamutin ang matanda, umalis na lang kayo. Ganon ba? Sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Ang matanda ay tinamaan ng malas ng master. At ito ang lunas. Ano? Bibigay ko lang sa iyo ng libre? Ipagpalit mo sa babaeng iyan. Magdesisyon ka na agad. Kung hindi sa loob ng kalahating araw, tiyak na mamamatay ang matandang babae. Kahit sino pa ang dumating, hindi na siya maililigtas. Tatay, kung totoo ang sinasabi nila, pwede akong sumama sa kanila. Iligtas muna natin si Lola. Hindi. Hindi ko hahayaang gawin mo iyan. Tatay, huwag kang mag-alala. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Malakas ako. Alam mo iyan. Halika na, hayaan mong sipsipin ko ang lahat ng swerte mo. Hindi. Hindi kita pwedeng hayaang mapanganib. Zhou Baiye, ang buhay ng matandang babae na ito, kukunin mo pa ba o hindi na? Zhou Baiye, ang buhay nitong matandang babae, gusto mo pa ba? Hindi pa ako mamamatay. Ikaw? Bakit ka walang nangyari? Nabigo ko kayo. Kung hindi ko gagawin itong eksena, paano ko kayo mailalabas? At paano ko kayo mapapakita ng tunay ninyong kulay? Lola. Lola, ayos ka lang ba? Sinabi ni Lola na naniniwala siya sa iyo. Kaya tiyak na maniniwala kami sa aming Fusin. Sige, ikaw, lintik na matandang babae. Alam mo na noon pa na may problema sa pulseras na ito, pero patuloy mo pa ring sinuot. Sino ang makakatalo sa iyo pagdating sa pagiging tuso? Lahat kami ay naisahan mo. Liu Yuan, hindi masama ang pamilya Zhou sa iyo. Bakit mo ginawa ito? Bakit? Tinatanong mo pa ako kung bakit. Lahat ito ay dahil sa iyo. Dahil sa iyo na matagal nang ayaw, payagan si Tutu na makasali sa family tree ng pamilya Zhou. Ayaw mong kilalanin si Tutu bilang tagapagmana. Kung hindi ko gagawin ito, kami ni Tutu ay tiyak na walang makukuha.
Kaya ang aking pagtitiis, sa loob ng maraming taon ano ang silbi noon? Ikaw ang matakaw. Sobra ang gusto mo. Joe Baye, matagal ko nang sinabi sa iyo na ang iyong kabaitan ay sisira sa iyo. Noon, nalasing ka at nakipagtalik sa kanya. Para panagutan, pinilit mong panatilihin siya sa pamilya Zhou. At ano ang resulta? Nasaktan si Xiaoning ng labis at namatay sa apoy. At lalo pang sinira ang pamilya Zhou na hindi na mapayapa. Tanga. Tanga. Joe Baye, ikaw ang pinakatanga. Lahat ng sinasabi ko pinaniwalaan mo. Noong gabing iyon, wala talagang nangyari sa pagitan nating dalawa. Anak namin ni si JC Tutu. Ang sungay na ito, suot mo na ng 5 taon. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko na isa kang hangal. Ang malaking sunog 5 taon na ang nakakaraan. Ako rin, ang nagplano. Ang tangang babaeng iyon, patay na sa sunog na iyon. Nakita ko ng sarili kong mga mata sa buong buhay mo. Wala kang magiging sarili mong anak. Ano? Master, bilisan mo na. Ano pang hinihintay mo? Spell ng pagpapatigil. Tigil. Master. Ikaw na munting babaeng ito, sinira mo ang plano ko. Konting-konti na lang? Kulang na lang ng kaunting-kaunting panahon? Ang buong pamilya Zhou na ito, sa akin na sana. Zhou Shijie. Mula noong araw na dinala ka sa pamilyang Zhou, ang pamilyang Zhou ay naging mabuti sa iyo. At ako ay nagbigay. Galang sa iyo tulad ng sarili kong kuya. Tama na. Iginagalang mo ako? Mula umpisa hanggang dulo, hinding-hindi mo ako pinahalagahan. Dahil lang ba isa akong anak sa labas? Kailangan ko bang magtiis sa lahat ng bagay at magparaya sa iyo? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Zhou at mas mahusay ako kaysa sa iyo. Dapat pala ay pinabangga na. Aplang kita noon. Zhou Shiji, tapos na ang pagiging magkapatid natin. Sige, saktan mo ako? Pero hindi mo dapat sinasaktan ang asawa at mga anak ko at lalong hindi mo dapat sinaktan ang nanay ko. Siya rin ang nanay na nagpalaki sa iyo. May karapatan ba siyang maging nanay ko? Kung hindi dahil sa kanya, magiging kabit ba ang nanay ko na sinisigawan ng lahat? Paano ako naging anak sa labas na nahihiyang makita ng iba? Joe Baye, talagang napakatanga mo. Inakala mo ba talagang kapatid kita? Dad, wag mo na silang kausapin pa. Napakaraming masasamang bagay ang ginawa nila. Bilisan mo na, ipahuli sila kay Officer Zhang. Officer Zhang? Inakala mo ba talagang talo na ako? Joe Baye, kahit mamatay ka, hinding-hindi mo malalaman kung nasaan ang asawa at anak mo. Anong sinabi mo? Alam mo kung nasaan sina Xiaoning at ang bata? Hindi nga sila patay. Hindi ba? Hindi ba? Gusto mong malaman? Lumuhod ka at magmakaawa. Nagloloko ka. Wala kang alam. Talaga? Hindi mo ba gustong tingnan? Ano ito? Ito ang wedding ring ni Xiaoning. Bakit nasa iyo ito? Ibigay mo sa akin. Lumuhod ka. Magmakaawa ka. Baye. Daddy. 5 taon na. Buhay o patay? Talaga bang ayaw mong malaman? Nasaan sila? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Lumuhod ka at magmakaawa. Nagmamakaawa ako. Sabihin mo kung nasaan sila. Baye, tumayo ka. Patay na si Xiaoning at ang bata. Kahit napatay na sila, kailangan ko silang iuwi. Joe Baye. Gusto kitang makitang parang aso na nagpapakumbaba sa akin. Gusto ko rin.
na personal mong ibigay ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Zhao. Imposibleng mangyari. Boy, huwag kang gumawa ng ikahihiya ng ating mga ninuno. Manahimik ka nga, matandang babaeng patay. Gusto kong magbukas kayo ng ancestral hall ng pamilyang Zhao at isama ang pangalan ni Tutu sa family tree. Gusto kong si Tutu ang opisyal na pumalit sa pamilyang Zhao. Huwag mong asahan yan. Maliban na lang kung mamatay ako. Lola, masasamang tao. Daddy, huwag kang maniwala sa kanila. Pirmahan mo ito at ibabalik ko sa iyo ang singsing na ito. At tungkol naman sa kinaroroonan ng iyong asawa at anak, sasabihin ko rin sa iyo. Zhou Boye, huwag mong subukan. Lola. Galit na galit siya. Pumasok na ang masamang enerhiya sa katawan niya. Anong nangyayari? Kakuluyan lang uminom ni Lola ng aking pildoras na pang-alis ng masamang enerhiya at natanggal na niya ang jade bracelet. Bakit nangyayari pa rin ito? Siyempre dahil pinalitan ko ang pildoras na pang-alis ng masamang enerhiya niya. Kasalanan niya iyan dahil pakialamera siya. Nararapat lang sa kanya yan. Sino ba kasing nagsabi sa kanyang mangialam? Nararapat lang sa kanya yan. Ayos. Ang galing. Talagang ikaw ang aking mabuting anak. Zhou Baye, pirmahan mo na ito. Marahil, maaari ko pang papuntahin ang master para sagipin ang buhay ng matandang walang kamatayan na ito. Pero mananatili lang siyang paralisado sa kama. Hindi na makakilos ng mag-isa. Ikaw? Lola, ito po ay Soul Revival Pill. Maaari po kayong panatilihin na hindi maapektuhan ang inyong puso sa loob ng 3 araw. Daddy, kayang iligtas ni Mommy si Lola. Dalhin mo si Lola sa Yawang Valley. Hanapin mo si Mommy. Sabi mo Yawang Valley? Maliit na babae. Anong koneksyon mo sa Yawang Valley? Daddy, bilisan mo. Kapag nahuli ka pa, huli na ang lahat. Zhou Baye, ayaw mo bang malaman kung nasaan ang iyong asawa at anak? Nagkasala ako kina Xiaoning at sa bata. Ngunit hindi ko masisikmurang hayaan ang buhay o kamatayan ng aking ina. Mabuti, Zhou Baye. Dati nang sabihin ko sa iyong hingin ang tulong ng pinuno ng Yaawang Valley para gamutin si Tutu. Nagdahilan ka ng kung ano-ano nagpaligoy-ligoy ka. Ngayon, sa matandang babaeng ito, meron ka ng paraan. Hump, tunay nga, hindi mo talaga kadugo si Tutu. Hump. Kung hindi ka pipirmahan ngayon, wala ni isa sa inyo ang makakalabas sa pintuan na ito? Sumpa ng pagtigil. Tigil. Basag. Nabali mo pala ang sumpa ko ng pagtigil. Munting bata. Nagtitiis ako ng isang pagkatalo. Ngayon, handa na ako. Kaya siyempre hindi. Madali akong malilin lang. Ngayon, walang sino man ang makakalabas sa pintuang ito. Mama, ang sakit-sakit ng tiyan ko. Tutu. Mama, iligtas mo ako. Anong nangyayari? Iligtas Dito? mo ako. Kumusta? Master, itigil mo na agad. Lin, Bing, Dao, Jen, Lai, Kian, Xing, Basag. Munting bata. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang lakas ko. Fuxin, Daddy, huwag kang lumabas. Munting bata. Ikaw ang pinakamahusay kong pampalakas. Lahat ng mga batang may magandang kapalaran kapag pinagsama-sama. Hindi ka pa rin nila matatalo. Huwag! Napakawalang hiya mong mangkukulam.
Sino ka namang walang kuwentang tao, ha? Binalaan na kita. Ito ang pamamahay ng pamilyang Zhao. Huwag kang makialam sa hindi mo negosyo. Isang bihag na kusa pang lumapit. Kung hindi dahil naramdaman ng guro ng lambak ang presensya ng maliit na guro ng lambak, gusto mo kaming sumipot mula sa lambak ng Haring Gamot? Hindi sapat ang pamilyang Zhao mo para sa karangalang iyon. Iyan ang imbitasyong ipinadala sa lambak ng Haring Gamot. Bakit nasa inyong kamay? Baka naman kayo ay... Sinakop na ng masamang aura ang kanyang katawan? Hindi na siya magtatagal? Maghanda na kayo sa libing. Ano bang pinagsasabi mo? Si Tutu ko ay nagkasakit lang. Anong masamang aura? Huwag kang magkalat ng kwento. Mami, Fuxin. Mapanganib ang mundo ng mga tao. Kung hindi mo ito mararanasan, ay hindi ka matututo. Ikaw? Ikaw ba si? Xiaoning? Mapangahas na bastos. Kayo ang nang-api sa anak ko? Oo, at ano ngayon? Nangahas kayong sirain ang plano ko. Ang inyong aura ng pagpapala ay lalo pang lumalapot. Ha 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 ha. Tinutulungan ako ng langit. Kapag sinipsip ko na ang lahat ng pagpapala sa inyo, tiyak na lalaki, nang malaki ang aking paglilinang. Walang hiya, ang aking pinuno ay ang pinuno ng lambak ng hari ng halamang gamot. Pinuno ng lambak ng hari ng halamang gamot? Ikaw ang ina ng lintik na babaeng iyon? Ikaw. Nangangahas kang magsalita ng walang galang sa pinuno ng lambak? Kung magsalita ka pa ng isa pang salita, may daan-daan akong paraan para hindi ka na makapagsalita pa. Master, dali, hulihin mo sila. Hindi ko siya kakayaning kalabanin. Hanggat may natitirang buhay, may pag-asa pang magbalik. Aba, tatakas ka? Inapi mo ang aming batang pinuno ng lambak hindi ka makakatakas? Xiaoyao, huwag ka munang humabol. Hindi siya makakatakas. Ang mahalaga, dalhin si Fuxin pabalik sa lambak para magpagaling. Opo. Joe Baye, kahit mamatay ka, hindi mo malalaman. Ang kinaroroonan ng asawa't anak mo, umalis na tayo. Pinuno ng lambak, maghintay ka muna. Pakiusap. Iligtas mo ang aking ina. Kahit anong hilingin mo, gagawin ko. Itong matandang babae. Bakit? Pakiramdam ko pamilyar siya? Parehong tindig at boses. O kahit pa ang mga matang iyon, parehong-pareho kay Xiaoning. Baka siya nga ang Xiaoning ko at si Fuxin ay ang aming anak. Ang nanay mo ay nagkasakit dahil sa matinding po. Dagdag pa rito, pumasok ang masamang aura sa kanyang katawan. Mabuti na lang at ininom niya ang rebirth pill. Maari itong magpanatili ng kanyang tibok ng puso sa loob ng 3 araw. Ngunit para mawala ang masamang aura sa katawan niya, kailangan pa ng dragon saliva grass bilang gamot. Ipapahanap ko agad. Kahit magkano pa. Hindi ito tungkol sa pera, kundi sa oras. Mayroon namang gamot sa Yawang Valley, pero kung pupunta at babalik, hindi aabot ang 3 araw. Pinuno ng lambak. Nabalitaan ko na bukas sa Tiansoy Pavilion, mayroong isang subasta, kung saan mayroong isang 100 taong gulang na dragon saliva grass. Maaring makatanggal ng masamang aura. Ano ang gagawin natin? Ano ang dapat nating gawin? Shiji, magsalita ka naman. Ngayon, hindi lang kami. Tuluyang nagkaalaman ni Joe Baye na kasamaan. Panamin ang loob ng Yawang Gu. Paano na ang sakit ni Tutu? Pwede bang manahimik ka muna? Nakawala na ang nakahanda naming pagkain. Master, hindi ba't sabi mo siguradong panalo na tayo? Bakit hindi mo man lang nakayanan ng isang bata? Hindi siya isang ordinaryong bata. Tama nga ang nakita ko. Konting-konti na lang at makukuha ko na sana ang lahat ng swerte niya para gamitin ko. Sa oras na iyon ang Yao, Wanggu ay wala lang sa akin. Shiji, ikaw ang tunay na ama ni Tutu. Mag-isip ka naman ng paraan para iligtas siya. Mahina na talaga ang katawan niya at ngayon nasugatan pa siya ni Tian Fuxin, hindi na siya kayang gamutin ng ordinaryong paraan.
Kung gayon, ano ang gagawin namin? Napakabata pa ng tutu ko. Kasalanan iyon lahat ng buwisit na batang iyon. Master, nagmamakaawa ako, iligtas mo si Tutu. Gagawin ko ang kahit anong ipagawa mo. Nakikiusap ako. Natural may paraan ako para iligtas siya. Bukas, may auction sa Tianshuiji. Mayroong 100 taong gulang na Long Xiankao na makakagamot sa sakit niya. Hindi ba't si CEO Joe ng Man? Siyang group iyon? Sino ang babae at bata na kasama niya? Iyon, bagong ampon. Iyan ng pamilyang Zhao. Balita ko ay paborito siya. Kahit nga ang anak ni CEO Zhu ay pinalayas sa bahay. Akala ko ay pakakasalan na niya iyon. Joe Baye, anong ginagawa mo rito? Wala kayong pakialam. Hindi pa ba sapat ang ginawa ninyong pinsala kay Tutu? Joe Baye, kung may natitira ka pang konsensiya, huwag mo akong labanan. Ikaw? Daddy, tingnan mo. Namumula ang kanyang mga mata at mukhang baliw na siya. Ang kanyang anak ay sinasapian ng masamang espiritu at malapit nang maubos ang swerte. Malapit na siyang mamatay. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang layunin nila sa pagpunta rito ay pareho sa atin para sa Long Xiankao. Joe Baye, akala ko ba ay tinitibok mo ang babaeng iyon? Nagloloko ka lang pala. Ang bilis mo namang nagpalit ng pag-ibig. Kung ganoon, ano ang halaga ng 5 taon na kasama mo ako nang walang titulo? Sa loob ng 5 taon, wala kaming anumang nalampasan. Bukod pa rito, ikaw at si Zhao Shije ang nagsabuatan para ipahamak ako. Wala akong kinalaman. Sa iyo, kahit kailan, ngayong pareho tayong naparito para sa Dragon Saliva Grass. Hayaan nating magpakita ng sariling kakayahan ang bawat isa. Joe Baye, ang nanay mo ay 1 taong halos nakabaon na sa lupa. Bakit kailangan mo pang agawin ang tanging gamot para kay Tutu ko? Ikaw, wala kang karapatang magdesisyon sa buhay at kamatayan ni matandang ginang Joe. Ang buhay niya, ako ang magtatanggol. Naglakas loob kang saktan ako. Kung gusto mo pang dumalo sa auction, bumalik ka sa upuan mo. Huwag kang gumawa ng eksena rito. Ang ibang mga usapin, sisingilin ko sa inyo pagkatapos ng auction. CG, hahayaan mo lang silang mang-api. At sa akin, Huwag kang mag-alala, maging ang Dragon Saliva Grass o ang pamilyang Zhao, sa huli ay magiging atin. Pagkatapos maging matagumpay ang plano, sila ay ipapaubaya sa iyo para gawin ang anumang gusto mo. mabuti naman kung ganoon. Siya iyon. Hindi pala siya talaga patay. Hindi pala talaga siya patay. Anong sabi mo? Hindi siguro? Kung hindi, hindi siya magiging ganyan kakalmado. Dapat matagal na niyang sinisingil ang utang noong nakaraan. Maligayang pagdating po sa inyong lahat mga mahal na bisita sa auction na ito. Mayroon tayong 3 item na i-auction ngayon. Sa desisyon ng aming head, iba ang patakaran ng auction na ito kumpara sa dati. Ang bawat kahon na ito ay naglalaman ng pambihirang kayamanan. Mag-blind bid kayong lahat. Kung sino ang may pinakamataas na bid, siyang mananalo. Blind bidding? Ang uso ng blind box ay umabot na pala pati sa auction. Paano ko malalaman kung anong kahon ang naglalaman ng gusto ko? Dito makikita ang inyong swerte at kayamanan. Ngayon, ipinapahayag ko, formal na nagsisimula ang auction. Ang ibig niyang sabihin ay, ang Longshan Grass ay nasa isa sa 3 kahon na ito. Alinman sa bibilhin ko ang lahat ng 3 o kailangan kong sumugal? CJ, para kay Tutu, kailangang mabid natin ang Longshan Grass. Ngayon sisimulan ang unang item na i-auction. Ang panimulang presyo ay 800,000 piso. 800,000 piso lang pala? Daddy, wala. Parito ang kailangan natin. CJ, bakit hindi mo binili? Hindi mo ba nakikita na wala silang ginagawang hakbang? Kung ang halamang Longshan ay nasa kahong iyan, mapipigilan ba ng batang iyan si Joe Baye na? Huwag sumali sa subasta? Tama? Tama ang sinabi mo. Tito, bakit hindi kayo tumatawad? Walang 800,000 lang. Hindi nyo ba kayang ibigay iyon? Tinataya ko. Ang gusto kong makuha ay wala rito. Paano mo nalaman? Gusto pa akong lokohin ng hamak na babaeng ito? Hindi ako magpapaloko sa iyo. Walang 800,000 lang para lang bilhin ang sirang kahon na ito. Sa loob, siguro ay wala ring silbing mga bagay. Kung gusto mo iyan, sa iyo na.
Hindi ako tanga. 800,000. Ang babaeng ito ay nagbigay ng 800,000. May iba pa bang tatawad? 800,000, una. 800,000, pangalawa. 800,000, ibinenta. Binabati ko ang babaeng ito sa pagkapanalo sa subastang ito. Ngayon ang pangalawang item, nagsisimula sa 1,000,000 piso. 8,000,000 piso. 12 milyong piso. Tito, wala ka yata talagang pera? Ang liit lang ng dagdag mo, kaya siguro, huwag na kayong makipag-agawan pa kay Daddy. Ikaw? Dahil gusto ito ni Fusin. 24 milyong piso. Kaya ba't nandito? Talaga sa kahon ang bagay na hinahanap namin? Magbibigay ako ng 40 milyong piso. 40 milyon? Hindi pa nga. Alam kong anong kayamanan ang nasa loob, pero 40 milyon agad ang inialok. Ano ba ang alam mo? Ang mga bagay na nagmumula sa Tianshui Pavilion, hindi man makabuhay ng patay o makapagpagaling ng may sakit, pero hindi yan kailanman magiging masama. Panalo na ako ngayon. Hayaan na. Dahil gustong-gusto mo yan, Tito, magpapakita na lang kami ng kabaitan at ibibigay na namin sa inyo. Pagbati kay Ginoong Joe Shijie na panalunan niya ang pangalawang ipinagbibili. Bakit ang dali nilang sumuko? Baka hindi talaga nandoon. Sa loob ang dragon sa Liva Grass. Ayoko paniwalaan na nagawa akong malaman ng maliit na batang babaeng iyon. Ano ito? Naglakas loob kang lokohin ako. Ginastusan mo ng 5,000,000 piso para lang makabili ng gintong palaka ng inunguya ng patay. Tito, napakalawak talaga ng palad mo. Ginamit ng patay? Sobrang malas naman yata. 5,000,000 piso. Kahit ibigay mo pa sa akin ng libre, hindi ko kukunin. Huwag na kayong magsalita. Baka mamaya maging trader pa. Si Ginoong Joe sa utang niya. Naglalaro ka sa akin. Tito, bakit mo naman nasabi yan? Bago ko buksan ang kahon, hindi ko naman alam kung ano ang laman. Maliit na salbahe. Naglakas loob ka, pa akong kutyain. Sino ang nangangahas na saktan ako? Sino? Anak ko si Fushin. Sino man ang maglakas loob na magsalita ng walang respeto, sisiguraduhin kong magbabayad siya ng mahal? Ikaw. Wag na, CJ. Mayroon pang huling item. Mas mahalaga na makuha ang damong pang dragon sa Liva para kay Tutu. Sunod, ang huling item sa auction na ito. Ang panimulang presyo ay 5,000,000 piso. 5,000,000 piso na agad ang panimulang presyo. Tiyak na may pambihirang kayamanan sa loob niyan. Ang taya ko ay 6 milyong piso. Ito na sigurado. CJ, bilisan mo. Kunin mo na. Ito na sigurado. Huwag kang magmadali. Daddy, ang Long Xiang Kao. 10 milyong piso. Magbibigay ako ng 20 milyon. Joe Baye, ano man ang presyong ibigay mo ngayon, dadoblehin ko. Ang Long Xiang Kao, dapat ay akin. Talaga? Magbibigay ako ng 50 milyon. May lakas ka bang magbigay ng 100 milyon? May ganoon ka bang kalaking pera? 100 milyon iyon. Para lang sa isang simpleng Long Xiang Kao. Ano pa ang inaalanganin mo? Hindi ako nag-aalanganin. Nagdududa lang ako. Kung ang Long Xiang Kao ay wala sa loob ng kahon na ito, hindi ba't ang pera ay masasayang lang? Paano mangyayari iyon? Wala sa kahon? Joe Shiji, ang perang nakukuha ko mula kay Zobai sa loob ng maraming taon ay higit pa sa halagang iyon. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Si Tutu ay ang atin mismong anak. Ano? Kaya pala si Joe Tutu ay hindi pala anak ni Boss Joe? Kundi... Tito, baka kulang na sa pera ha? Kung hindi ka natatawad pa, ang kayamanang ito ay mapupunta na sa amin. 100 milyon. Magbibigay ako ng 100 milyon. Daddy, mayaman pala talaga siya. Mukhang ang kayamanang ito ay kailangan na nating ipaubaya sa kanya. Joe Baye. Sa pakikipaglaban sa akin, palagi ka na lang na aking talunan. Maligayang bati, Senyor Joe Shijie. Nakuha mo ang huling subasta. Joe Baye, mamatay na ang nanay mo. Inaagawan mo pa ang anak ko? Huwag ka nang mangarap pa.
Paano nangyari yan? Kayo ba sa Tian Shuije? Niloloko niyo lang ako gamit ang bagay na ito? Bakit hindi ito ang Longxiangkao? Bakit hindi? Sayang naman. Kung ang perlas na ito ay magagawang kuwintas at maisusuot sa leeg, maganda sana. Anong perlas ang nagkakahalaga ng 50 milyon? Malaking kawalan kay Zhou Shije. Ibigay mo sa akin ang Longxiangkao, inuutusan kitang ibigay sa akin ang Longxiangkao. Pakiusap, sundin ninyo ang patakaran ng subasta sa Tian Shuige. Kung mag-iingay pa kayo, palalabasin sila. Xiao Fuxing, ito, regalo ko sa'yo. Salamat po, magandang tiya. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Iniligtas mo ang buhay namin ng aking anak. Ang maliit na tulong na ito ay isa lamang madaling bagay. Kaya pala ang lahat ng ito ay mga pakana ninyo. Alam na pala ninyo simula pa lang na wala ang Longxiangkao sa kahon na iyon. Dayaan, may dayaang nagaganap sa Tian Shuige. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ibalik mo sa akin ang pera ko. Papatayin kita? Ibalik mo sa akin ang pera ko. Ngayong nakuha na ang Longxiangkao, ikaw na ang bahala sa susunod. Huwag kang mag-alala. Xiaoning. Xiaoning, ikaw ba yan? Bumalik ka na, hindi ba? Kumusta ang nanay ko? Wala na siyang dapat ikabahala. Makakabawi siya pagkatapos ng ilang araw na pamamahinga? Mabuti kung ganun. Iniligtas mo ang nanay ko. Fu Xin, kayo ang tagapagligtas ng aming pamilya. Hindi ko talaga alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Hindi na kailangan ang pasasalamat. Sapat na ang tagal ng pamamasyal. Panahon na para sumama ka sa akin pabalik sa lambak. Mami! Ang bilis naman. Bakit hindi muna kayo manatili ng mas matagal? Para mapagsilbihan ko kayo ng maayos. Mas mabuting ayusin mo na muna ang kaguluhan sa bahay ninyo. Daddy, nag-iwan ako ng regalo para sa iyo. Nasa kwarto ko. Tandaan mong tingnan iyon, ha? Babalik ako para tingnan kayong lahat. Fu Xin. Xiaoning. Daddy, huwag kang malungkot kahit na hindi ko nahanap ang tunay. Kung Daddy ngayong umalis ako sa lambak, nakilala naman kita at si Lola. Talagang masaya ako. Sa loob ng bag, may inihanda akong regalo para sa iyo. At isang anting-anting. Sana maging ligtas at mapayapa ang buhay ninyo. Fuxin. Ito? Ito? Fuxin. Si Fuxin talaga ang anak ko. Xiaoning. Siya ang pinuno ng Yaowangu. Ang aking Xiaoning? Fuxin. Xiaoning. Xiaoning? Fuxin? Xiaoning. Pinuno, hinahabol tayo ni Mr. Zhou. Huwag mo siyang pansinin. Magmaneho. Daddy? Xiaoning. Fuxin. Mami, makikita pa ba natin si Daddy? Siguro. Hindi na. Tutu. Iyak ng iyak. Ang alam mo lang ay umiyak. Nawala na ang swerte dahil sa pag-iyak mo. Master, wala na ba talagang ibang paraan para iligtas ang anak ko? Kung mamatay siya, sino ang sasalo ng backlash para sa akin? Kung gayon, iisa lang ang paraan. Mayroon akong life-swapping talisman dito. Sunugin mo ito para maging abo at gawan mo ng paraan na ipainom kay Tian Fuxin. Kung mangyayari iyon, lahat ng swerte niya ay mapupunta sa iyong anak. At lahat ng sakit ng iyong anak ay siya ang magpapasan. Siya ang nagnakaw ng lahat ng pag-aari ni Tutu. Dapat lang siyang mamatay. Anong nangyayari? Isang buntis, malapit na atang manganak. Tingnan mo, kung kailangan, dalhin sa ospital. Masusunod. Maupo ka lang diyan.
Si Fuxin. Kinidnap si Fuxin? Ano? Xiaoning, ikaw nga pala. Hindi ka pala patay. Sa wakas, nahanap ko na kayo. Zhou Baiye. Akala ko disente kang tao. Nasaan mo itinago si Fuxin? Ano? Nawawala si Fuxin? Ito ba ay? Nawawala ang maliit na pinuno. Tumulong lang kami sa isang buntis? Naku, nabiktima tayo. Gamitin ang sining ng paghahanap. Agad-agad sumunod. Habulin doon. Gising ka na? Kayo na naman. Ginagawa ninyo lahat ng masama. Paparusahan kayo. Ikaw ang dapat parusahan. Ang tanga. Naubos ang swerte ng anak mo, kaya siya mahina at sakitin. Tapos, dahil pumasok pa sa kanya ang masamang espiritu, matagal nang wala siyang pag-asa. Nagsisinungaling ka. Hindi ako naniniwala. Huwag mo siyang pakinggan sa mga pinagsasabi niya. Ibigay mo na sa kanya ang gamot. Sandali na lang. At magigising na si Tutu. Tama. Wala talagang pag-asa ang mga nagpapakatanga sa pag-ibig. Akala mo ba kapag pinainom mo ako ng pampalit buhay na orasyon, mapapalitan na ang buhay ng anak mo? Mali, hindi nila talaga gustong iligtas ang anak mo. Ang mga sinasabi mo, wala akong paniniwalaan ni isang salita. Inumin mo, ipainom mo sa akin. Kapag ininom mo, gagaling na ang tutu ko. At ikaw, mamamatay ka na para sa kanya. Fuxin, Umalis na. Fuxin, Fuxin. Ang bilis ninyong dumating. Huli na kayo. Ikaw nga, hindi ka pa. Nasunog ng malaking sunog na iyon. Talagang matibay ang buhay mo. Pero huli na kayo. Siya, malapit ng mamatay. Sirain. Hindi. Imposible. Imposible. Paano ako matatalo? Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang pagiging maawain sa inyo. Huli na. Huli na ang lahat. Nainom na niya ang anting-anting ko. Ang maganda niyang kapalaran at swerte ay mapupunta na lahat sa anak ko. Ha 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 ha. Kagaguhan, ang taong talagang nananakit sa anak mo ay siya. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo siya. Bakit hindi pa siya nakararanas? Anong backlash hanggang ngayon? Ako, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Dahil si Joe Tutu ay laman at dugo niya. Mas mabuting siya ang dumanas ng backlash para sa kanya. Nagsasabi ka ng kalokohan. Si Tutu ay ang aking tunay na anak. Paano ko siya sasaktan? Hindi. Hindi mangyayari iyan. Si Shiji ay ang ama ni Tutu. Oo. Zhou Shijie. Maging ang tigre ay hindi kumakain ng sarili nitong anak. Talagang mas masahol ka pa sa hayop. Ano ngayon? Ang mga taong gumagawa ng dakilang bagay ay hindi nagpapakaabala sa maliliit na detalye. Kayo ay mga pawn ko lang. Kung hindi lang siya, walang silbi matagal ng akin ang pamilya Joe. Bakit umabot sa ganito? Bakit? Bakit? Zhao Shije. Ginagamit mo lang ako sa simula pa lang. Pero bakit mo sinaktan si Tutu? Ikaw ay naglakas loob na. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Buong buhay ko ay pinaglaruan mo lang. Ngunit ang hindi mo dapat ginawa ay saktan si Tutu. Siya ang buhay ko. Kinamumuhian kita. Mamatay ka, mamatay ka, mamatay ka. Zhou Baiye, kung noon ay nagpakita ka ng kahit kaunting awa sa akin, hindi. Sana ako humantong sa ganito. Hindi sana ako ginamit ni Zhou Shiji. At sa huli ay sinaktan ang sarili ko at si Tutu. Sarili mong gawa, sarili mong damdamin. Kung hindi ka nakipagsabuatan, kay Zhou Shijie noon para lasingin ako at pinaniwala akong nagkaroon tayo ng relasyon. At pagkatapos ay pumasok ka sa bahay namin na nagdadalang tao, paano mangyayari ang masama sa Xiaoning ko?
At paano magkakahiwalay ang aming pamilya sa loob ng maraming taon? Ngayon, oras na para magbayad ka sa iyong mga utang. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Pwede ba ninyong palayain si Tuto? Kahit hindi siya mamatay, mahirap na siyang magising ulit. Kung ganoon, gusto ko kayong lahat ay samahan ng anak ko sa libingan. Ingat! Bobo ka ba? Bakit ka humarang sa harapan ko? Xiaoning, 5 taon na ang nakakaraan, hindi kita naprotektahan. Ngunit simula ngayon, poprotektahan ko kayong lahat. Ano bang pinagsasabi ninyo? Anong 5 taon na ang nakakaraan? Anong sunog? Ano namang kinalaman yan sa akin? Xiaoning, galit ka pa rin ba sa akin? Patawarin mo ako. Ako ang may kasalanan sa lahat. Pwede bang? Huwag mo akong ituring na hindi mo kilala. Zhou Baye, ang taong labis mong minahal, ay bigla ka lang kinalimutan. Tumahimik ka. Ang hindi ko nakuha sa buhay na ito, huwag niyo ring asahang makuha. Zhou Baye, isinusumpa ko, hindi mo kailanman matatamo ang tunay na pag-ibig. Hinding-hindi ka makakasama ng iyong pamilya. Gusto mong mamatay? Hindi ganoon kadali. Wala na akong natira. Wala na talaga. Ang gumagawa ng masama ay tiyak na mapaparusahan. Dapat lang kayong humarap sa batas. Dalhin na siya. Kailangan mo ba ng ambulansiya? Xiaoning, hindi mo naman. Siguro ako pababayaan, tama? Mas mabuti kung magpunta ka sa ospital. Kung hindi, sa labis na pagkawala ng dugo, mamamatay ka. Ang amo ng lambak ay napakasamang tao. Anong gagawin natin? Ang taong iyan ay kahiyahiya sa orde ng Dao. Xiao Yao, bawiin mo ang kanyang kakayahan para hindi na siya makapanakit ng iba. Masusunod. Maliit na Ning. Fuxian. Amo ng lambak, dumating na naman ang taong iyon? Si Daddy iyon. Hayaan mo siyang manatili diyan kung gusto niya. Huwag mo lang siyang papasukin. Pero Zhao, hindi pa siya lubusang gumagaling mula sa kanyang mga sugat pero araw-araw siyang tumatakbo sa ating lambak ng hari ng gamot. Kahit bakal na tao hindi makakatagal, nag-aalala ako, baka mamatay siya sa harapan ng ating lambak ng hari ng gamot? Hindi ba sisira iyan sa ating reputasyon? Tara na, tingnan natin. Yehey! Lolo at Lola. Sobrang miss ko na po kayo. Maliit na Fuxin, miss na miss ka rin ni Lola. Ay naku, ang aming maliit na Fuxin nagdusa. Ayos lang po, Lola. Ang mami ko po ay isang hari ng gamot. Ang maruming gamot na iyon, walang epekto sa akin. Sa totoo lang, sumakit lang ng kaunti ang tiyan ko. Maliit na Ning, buhay ka pa talaga. Kami sa pamilya Zhou ang nagkasala sa iyo. Noong nagbubuntis ka at naghahanda kayo para sa kasal ninyo ni Baye, nangyari ang insidente kay Liu Yuan. Ang anak sa sinapupunan ko, anak talaga siya ng pamilya Zhou. Nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag ninyong alisin ang anak ko. Hindi ko kailangan ng titulo, wala akong hihingin. Ang sa atin? Tapos na rito. Itong kasal, hindi na rin kailangang ituloy. Maliit na Ning. Patawarin mo ako. Ako ang nagkamali. Nalasing ako noong gabing iyon? Wala talaga akong alam. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ate maliit na Ning, hindi ako makikipag-agawan sa iyo.
Sa iyo ang posisyon ng ginang Joe. Ang tagapagmana ng pamilya Joe, ang anak mo lang din ang magiging pakiusap. Hinihingi ko lang na bigyan mo ako at ang aking anak ng isang matutuluyan. Ang sakit. Baye, ang sakit ng tiyan ko. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako at ang anak ko. Babalik ako para magpaliwanag sa iyo. Mami, sila ba talaga ang lola at daddy ko? Naalala ko na ang lahat. Xiaoning, kasalanan ko ang lahat. Hindi kita naprotektahan. Nang matanggap ko ang balita noong gabing iyon at nagmadali akong bumalik, sobrang laki na ng apoy sa villa at hindi na ito mapuntahan. Sabi nila patay ka na. Pero hindi ako naniwala. Sa loob ng 5 taon na ito, hindi ako tumigil sa paghahanap sa iyo. Si Zhao Shiji, ang nagsimula ng sunog na iyon? Nilak niya ang pinto mula sa labas. Gusto niya kaming sunugin hanggang mamatay. Buti na lang, dumating si Xiaoyao kasama ang kanyang mga tauhan sa tamang oras at nailigtas ako. Ngunit dahil din dito kaya nasaktan ang ulo ko at nakalimutan ko ang mga pangyayaring iyon. Patay na si Zhou Shijie at hindi na makakalabas. Si Liu Yuan sa buong buhay niya. Sa wakas, nahanap ko na kayo. Ipinapangako ko sa inyo, mula ngayon, hinding-hindi ko nahahayaang masaktan pa kayo. Yehey, may daddy na rin ako sa wakas. Fuxin, Bagamat nagkaroon nga ng hindi, pagkakaunawaan noong taong iyon, hindi ibig sabihin na madali kitang mapapatawad. Xiaoning, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Daddy, ang daan mo sa pagkuha kay Mommy ay napakahaba pa. Maliit na Fuxin, tara, tulungan mo akong suyuin si Mommy.